May nasampulan na sa Sandigan Bayan matapos kasuhan ng ombudsman si dating Congressman Saldico, ilang opisyal ng DPWH Region 4B at SunWest Board of Directors. Ito'y kaugnay sa questionabling flood control project sa Oriental Mindoro worth almost 300 million pesos. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Ano na ang update, Joan? Corina, ilang araw matapos ang pasabog ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico tungkol sa flood control project insertions, formal na ngang sinampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman ang dating kongresista. Kaugnay ito sa mga maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan kaninang hapon si Assistant Ombudsman at Spokesperson Nico Clavano para ihain ang mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Republic Act 3019 for receiving unwarranted financial and pecuniary benefits. Naiugnay kasi ang pangalan ni Ko sa 289.5 million peso flood control project na isang road dike sa Nauhan, Oriental Mindoro na substandard ang pagkakagawa. Ang kontratista na nasabing proyekto, SunWest Incorporated, na co-founder at sinasabing beneficial owner si Ko. Ito ang unang beses na may nakasuhan mula sa mga nasangkot na personalidad sa flood control scandal. Ayon kay Clavano, inirekomenda na ng panel of ombudsman prosecutors ang no bail para sa malversation charge. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos, and in line with the law and jurisprudence, the panel of ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Bukod kay Ko, kinasuhan din ang iilang mga opisyal ng DPWH Region 4B, kabilang ang Regional Director, Assistant Regional Directors, Project at Materials Engineer at Quality Assurance Chiefs. Kasama rin sa mga akusado ang Board of Directors ng SunWest. Haharapin din nila ang mga kasong malversation of public funds at graft and corruption. Agad na rin naghain ng motion for the urgent raffle of the cases ang Ombudsman at maging ng issuance ng warrant of arrest at hold departure order para sa mga kinasuhang personalidad. Sa ngayon, hindi pa rin natutunto ng mga otoridad kung nasaan si Ko at hindi na rin ito muling nakita sa kamera magmula nitong nakaraang SONA. Matatandaang naiulat na nagpagamot sa US si Ko at hindi na bumalik sa bansa. Pero nananatili ang pangako ng Ombudsman sa taong bayan. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. Patuloy daw na magbibigay ng updates ang tanggapan ng Ombudsman tungkol sa iba pang mga kasong kaugnay sa flood control scandal dahil ayon kay Clavano kanina mayroon pang mga iilang mga kaso na under preliminary investigation at fact-finding phase. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. John, ano ang magiging problema dahil wala dito si Ginoong Saldico at hindi alam kung nasaan siya? The charges will be sent to his legal counsel, tama? Tama yan, Corina. Sa ngayon, ayun nga, ni-request na ng Sandigan Bayan, ng Ombudsman rather, sa Sandigan Bayan na ma-issue na sana kaagad itong warrant of arrest para kay Saldico. Dahil kapag na-issue itong warrant of arrest, ay maaari nang mag-petition para makansela ang pasaporte ni Saldico. So dito pa lang makakapag-aksyon itong DFA para makansela ang kanyang passport at hopefully ay mapabalik nga siya dito sa Pilipinas. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw dahil syempre pag-aaksyonan na ito ng Sandigan Bayan ngayong nasa kanila na yung kaso. Corina. Maraming salamat si Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.